Panahon pa rin ng pandemya noon. Nagtatrabaho ako sa isang opisina ng tindahan ng motor dito sa Lopez, Quezon. Dahil sa mga lockdown at hirap ng biyahe, sa opisina na rin kami natutulog ng isa kong katrabaho. Tahimik ang lugar kapag gabi. Sarado ang shop, patay ang ilaw sa labas, at tanging ilaw lang sa loob ang nakabukas. Rinig mo lang ang electric fan at minsan ang ingay ng mga kuliglig sa labas. Isang araw nakatanggap ng balita ang kasama ko. Namatay daw ang lolo niya. Kailangan niyang umuwi agad sa probinsya nila. Wala naman akong magagawa kaya kinabukasan umalis siya. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Kinagabihan bandang 11:00, naghahanda na akong matulog sa folding bed ko. Sarado ang lahat ng pinto at bintana. Sinigurado ko pa iyon bago ako humiga. Habang nakapikit ako, biglang may narinig akong mahinang pagaspas ng pakpak. Sa una inisip ko baka guni-guni lang. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, may nakita akong isang malaking paru-paro na umiikot sa loob ng opisina. Napatayo ako agad. Paano ito nakapasok? Tanong ko sa sarili ko. Sarado ang pinto. Sarado ang bintana. Wala namang butas ang kisame. Ang mas nakakapagtaka, hindi ito basta lumilipad lang. Para bang may hinahanap. Paikot-ikot ito sa pwesto ng kama ng kasama ko, doon sa higaan niya mismo. Bigla itong lumipad papunta sa akin. At dumapo sa dibdib ko. Napasingaw ako sa takot. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Para bang may gustong magsabi ng isang bagay. Sa isip ko, hinahanap kaya nito ang apo niya? Dahan-dahan kong inalis ang paru-paro pero ilang segundo lang lumipad ito ulit. At hindi ko na alam kung saan dumaan palabas. Sinilip ko ang pinto. Sarado pa rin. Ang mga bintana nakakandado. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ito nakapasok at kung paano ito nakalabas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Kinilabutan talaga ako.